Kuya Kim, ano na? Anong tawag dito Kuya Kim sa ganitong halaman? Kasi sa tinagal-tagal ng panahon, ngayon lang ulit tumubo ito sa amin at ngayon ko lang din ito nakita. Sana masagot mo kung ano ang tawag sa halaman na ito. Mayroon siyang masangsang na amoy kapag itong iyong nilapitan. Mga kalahi, i-comment nyo nga kung anong klaseng halaman ito. Kasi may mga nagtatanong kasi sa akin kung sakaling makakita daw ako ng ganito, ay lapitan ko daw ng mas malaki. Sa mga naghahanap po ng bulaklak ng kawayan, meron po akong nakita dito. Ito yung bulaklak ng kawayan sa amin na maswerte ako dahil sa pangalawang pagkakataon ay nakita ko ulit siya. Pero hindi siya katulad noon. Ang bulaklak na ito ay mayroon ng mga pulang para siyang petals na pula. Ito yung itsura niya. So ngayon mga kalahi, tara samahan nyo ako at ipasyal ko naman kayo doon sa mahuganihan dito sa amin na kung saan ay titignan natin yung nakita ko noon na pinaniniwalaan kong mutya ng mahogani. So titignan natin kung nandoon pa ba siya. Alamin natin kung nawala nga siya kasi sabi ng isang bata na natanungan ko, meron daw doong bato na nakita sila. Pero hindi na daw nila nakita nung pagbalik nila kasi tinuro nila sa akin yun. Ayan mga kalahi, maraming salamat po sa patuloy nyong suporta sa aking mga vlog. Ayan, so ngayon tag-ulan na. At kahapon sobrang lakas ng ulan dito sa amin. Pero ngayon biglang bagsak ng tubig. Kumbaga, yung tubig pala na nakikita natin dumadaloy dito, ano pala yun? Galing lang palang bundok yun. Pero yung totoo, hindi pa rin dumadaloy yung lakas ng tubig or hindi pa rin talaga nabuhay yung tuburan. Pero okay lang yan. At least kahit papaano, umulan. Alam nyo ba kung gaano kayaman kapag nandito ka sa probinsya? Pag nasa Manila ka kasi lahat ng bagay kailangan mong bilhin. Pero ngayon, tignan nyo. Alam nyo ba ang tawag dito? Yan, saluyot po ito mga kalahi. Ang mga saluyot na ito ay libre lang sa amin. Pwede kang kumuha kahit gaano karami. Tumutubo lang kasi ito dito sa mga kalawakan ng talukan. Ayan, kukuha tayo mamaya. Sarap yan, lalo kung haluan natin ng labong. Sarap. May mga nag-request kasi sa aking nakaraang vlog. Sabi niya, puntahan ko daw yung mutya ng mahogani at kunin ko daw. Pero dahil yung mutya na yon or yung bato na nakita ko ay doon ko na siya nakita, ay hindi ko siya kukunin. Kumbaga titignan ko lang kasi natural na siyang nandun eh. Pag kinuha na natin yon, hindi na siya natural. May posibilidad na mamamatay kung batong buhay man yun. Kaya ngayon mga kalahi, samahan nyo ako. At nandito mga tayo sa gilid ng malawak na palayan dati. O ginawa rin nilang sibuyasan. Kung nakaraang araw, nakita nyo yung Mount Lambungan. Ito yung Mount Lambungan. Na paligiran siya ng kaulapan. Pero ngayon, tignan nyo naman. Diba? Buhay na buhay. Parang walang nangyari. So, ganyan katindi yung tagtuyot dito. Pero okay lang. Okay na yun. Basta importante, umulan kahapon. Nung nakaraan dito ako dumaan sa area na ito. At maganda yung daan dito. Mayroon na siyang mga mas malaking daan. Ano to? Sa mga gantong area kasi karamihan talaga may mga isda na nabubuhay. Kahit natuyot na siya ng ilang buwan, nandyan pa rin yun. Pero sa ngayon siguro naka-steady pa lang siya dyan sa loob. Ano to? Ay, buto.
Anong buto ito? Buto ng tao? Yan na lang natin dyan. Buhay na talaga yung mga damo. At kung mapapansin nyo, talagang okay na okay. Ano to? Oh my god, mga kalahi, ano to? May tatsulok na bata akong nakita. Perfect ang pagkatatsulok niya, oh. Pansinin nyo. Hala, ano kaya ito? Comment nyo nga mga kalahi kung anong tawag sa ganito. Baka may alam kayong sinyalis ng mga ganitong bagay. First time kong nakita ito. Ayan, ibalik natin kasi dito siya nakalagay. Imagine, perfect. Yan, sa mga may alam sa mga gantong bato mga kalahi, comment nyo ha. Kasi hindi ako familiar sa mga ganto. Pero babalikan natin to ulit. Kung yung prospect natin ngayong araw ay yung mutya ng mahogany, babalikan natin. At syempre, puntahan din natin yung pinaghukayan. Tignan natin kung ano ng itsura niya. Grabe, nakakamangha lang itong ganto, oh. Perfect. Anong ibig sabihin na to? Tatsulok siya. Anong meron sa mga malalaking bato na to? Bakit dito siya nakalagay? Tignan natin, baka mayroong mga bagay dito na makita tayo na kakaiba. Ay syempre, malalaman natin yan sa kasagutan nyo rin. Kasi mas maganda yun mga kalahi, nagtatanong ako sa inyo dahil alam ko, mas may alam kayo sa akin tungkol sa mga ganitong lugar. Ayan, hindi tayo expert. Oops, ano yun? Ay putik, ano yun? Malayo pa lang tayo, natatanaw ko na yung mga huganihan dito sa amin. Ako kasi yung taong mahilig sa kalikasan. Na-enjoy ko yung mga simpleng bagay na nakikita ko. Pag may mga magagandang kapunuan, pinupuntahan ko yan. Pag may mga falls na kakaiba, yung pwede siyang tambayan, yung pwede kang mag muni-muni, makapag-isip-isip. So pinupuntahan ko yun. Isa itong lugar na ito sa na-discover ko. Yung mahuganihan na ito. Pwede ka kasing magkabit ng mga tent, pwede kang maglagay ng duyan at doon ka kakamping. Kahit ikaw lang mag-isa, safe naman siya. Pero mag-iingat lang tayo sa mga creatures na naninirahan dito kasi may mga bagay na limitado. Hindi tayo basta-basta gumawa ng mga bagay na alam nating nakakasira ng ating kalikasan. Siyempre, sila kasi yung nangangalaga lalo na sa mga natural na naninirahan dito. Sila yun. Kaya hindi naman masamang hindi maniwala sa mga ganito kagandang lugar. At kung mapapansin nyo nga, sobrang lawak ng lugar na ito na tila halos puro kamahuganihan lang yung nakikita nyo. Tignan yan, di ba? Tapos sisirain lang natin, di ba? Unfair naman. Kung sa atin kaya gawin yun. Kaya may mga video ako na napanood, ilagay ko lang dito sa screen. Bakit nga ba? Bakit nga ba sinisira ng kalikasan ng ating mundo? Dahil nga syempre, sinisira din natin kung anong mayroon sila. 'Di ba? Ang ganda na buhay na yung mga bato dito. At tila kakaiba na yung mga halatang dinaanan na siya ng kaunting tubig. Oh my god. Ano yun? Hala. Anong tawag? Ay, ito. Alam ko may mga ilan na magtatanong sa inyo kung anong tawag dito. Sa Antique, mayroon tinatawag na biggest flower in the world. Kakaiba siya. Iba yung amoy niya. Ito yung bulaklak ng banggak sa amin. So sa tinagal-tagal ulit, after ilang months ulit bago ko nakita yung banggak na yon, ay eto na.
Mga kalahi, i-comment nyo nga kung anong klaseng halaman ito. Kasi may mga nagtatanong kasi sa akin kung sakaling makakita daw ako ng ganito, ay lapitan ko daw ng mas malapit. So ngayon, eto na. Kung yung nakaraan nakita tayo ng mas maliit, eto, ang nakita natin ngayon ay malaki. 'Di ba? Kakaiba yung kanyang hugis, kakaiba yung mga kulubot-kulubot na to. Ayan, tapos ito yung makikita natin dito sa kanyang ilalim. Hindi ako aware sa ganito kasi first time ko lang nakita ulit ito sa loob ng ilang buwan. Ayan o. I-comment nyo kung anong tawag dito, kung anong scientific name na to. Anong tawag sa mga lugar nyo. So halimbawa nakatira kayo sa Pangasinan, nakatira kayo sa Negros. Anong tawag sa inyo? Para malaman ko rin or malaman din ng ibang tao yung tawag sa mga ganitong halaman. Ito na yung parang labong. So pwede itong mga kalahi, pag lumaki ito, pwede natin itong lutuin. Abangan nyo rin yung pagluto natin dyan kasama ang Team Mindoro Kalahi at ang Katribo Tribe Style. Makikita natin to, napakaganda. Nakakamangha lang. 'Di ba? Kuya Kim, anong tawag dito Kuya Kim sa ganitong halaman? Kasi sa tinagal-tagal ng panahon, ngayon lang ulit tumubo ito sa amin at ngayon ko lang din ito nakita. Sana masagot mo kung ano ang tawag sa halaman na ito. Mayroon siyang masangsang na amoy kapag itong iyong nilapitan at kapag malayo naman, pambihirang pagkakataon lang ang makakita ng ganitong bagay lalo na sa probinsya ka. Kasi kadalasan sa atin pupunta sa ibang gubat pero hindi natin alam kung anong tawag dito. Kaya mga kalahi, i-comment nyo nga kung anong tawag sa halaman na ito. Para saan ba ito at bakit ito tumutubo at kinakain ba ang halaman na ito. So ngayon patuloy tayo sa paglalakad at nakita na natin itong tinatawag o pinaniniwalaan na mutya ng mahogani. Bakit nga ba tinawag na mutya ng mahogani ito? Bakit ko nga ba pinaniniwalaan? Sobrang lawak kasi ng lugar dito. Kung makikita nyo, may mga pagkakataon kasi na hindi natin maipaliwanag lalo na sa ating kalikasan. Para siyang para siyang bunga ng mahogani pero siya ay bato. Tignan natin. Yan. Pero ang pinagtatakaan ko, bakit nandito na siya? Eh nandoon yun eh. Dito nakalagay nung nakaraan yun. Kahit panoorin nyo sa nakaraang vlog ko mga kalahi. Dito nakalagay yun, pero bakit nandito na siya? Kung inagos man siya ng tubig, bakit nandito? Ayan o. Tansya ko siguro mga 5 kilo. 5 kilo ang bato na ito. Hindi siya pangkaraniwan ha. Hindi pangkaraniwan ang kanyang bigat. Sobra talaga. Yun o. Sobrang bigat. Tignan nyo. Kung isipin nyo yung mukha ko, anong nakikita nyo? Diba? Parang magkasinlaki ng mukha ko. Pero mas pugi lang talaga ako. Ayan. Kita nyo naman. Kakaiba. Sobrang bigat. Ito yung sinasabi nila na kunin ko daw at iuwi ko. Eh sabi ko naman hindi ko pwedeng iuwi ito dahil dito na siya naninirahan. Diba? Ito na yung natural habitat niya eh. Kaya bakit natin kukunin? What if ikaw kaya kinuha ng mga taong nangunguha ng bata? Diba? Joke lang. So ibalik natin ito mga kalahi. Tara. Grabe. Sana may mag-comment na tao tungkol sa batong ito. At kung interesado siya, puntahan niya para makita niya rin itong lugar na ito. Sulit to mga kalahi ha. Sulit na bato yan. May mga crystallize pa nga o yan o. Crystal yan.
nakakawalan ng pagod kapag pupunta ka sa mga gantong lugar at na-enjoy mo. Huh! Lawak! Diba? Lawak. Dahil dyan, ayun, maraming salamat mga kalahi sa panonood nyo ng aking vlog. Sana nag-enjoy kayo sa panonood at sana na-explore nyo rin ng maayos yung ganitong lugar kahit nandyan kayo sa inyong mga bahay-bahay lang. Shout out sa lahat ng mga mananahi ng Taytay Rizal, sa lahat ng mga taga Antipolo yung gumagawa ng siumay dyan, especially kay Dundun. Si Dundun ay aking kaibigan na nakasama ko rin dati sa vlog nung nasa Mindoro Kalahi pa kami. Kay Gerald, yung aming cameraman sa Mindoro Kalahi. Tapos sino pa ba? Kay Elmer na nasa Taytay ngayon. Sa aking mga kaibigan, kay Aden, especially kay Aden. Sino pa ba? Yung mga nagko-comment sa mga vlog ko, abangan nyo. Susunod na kayo dito sa vlog na ito. I-screenshot ko na lang ha. So maraming salamat po sa inyong panonood. Mabuhay po kayo at maraming salamat sa suporta nyo and God bless po. Ito na yung mga nag-comment sa akin. Sure.